Bumuhos ang malakas na ulan sa buong Maynila ng hapong iyon, tila nakikiramay ang kalangitan sa isang matinding pihati na hindi ko pa naunawaan. Sa loob ng aming sasakyan, patuloy ang paggampas ng malalaking patak ng tubig sa salamin. Ang bawat patak ay sumasabay sa kumikirot kong ulo. Pakibilisan ng kaunti, Mang Jose. Masakit na naman ang ulo ko. Pakiusap ko sa aking tupper habang hinihilot ko ang aking sentido. Masusunod po, Senyora Elena. Malapit na po tayo, sagot ng matanda. Sabay kabik sa manibela papasok sa mataas na tarangkahang bakal na may gintong palamuti. Ang bahay na ito ay naiwan ng aking yumaong ama, si Don Alejandro. Isang malaking mansyon na nagtataglay na napakaraming alaala ng aking kabataan. Ang bawat haligi ay saksi kung paano itinayo ang aking ama ang kanyang negosyo mula sa wala hanggang sa maging isa sa pinakakilalang mangangalakal sa buong bansa. Ngunit sa hapong ito, ang mansyon ay tila nababalot ng matinding kalungkutan at lamig. Bumaba ako ng sasakyan at tinanggihan ang payong na inialok ng bantay sa tarangkahan. Gusto ko na lamang pumasok, ihiga ang aking katawan sa malambot na kama, at hayaang umepekto ang gamot sa sakit ng ulo. Sa ganitong oras, karaniwang nasa opisina pa ang aking asawang si Juancho, abala sa patong-patong na gawain. O iyon ang palagi niyang sinasabi sa akin. Samantala, ang aking biyenan na si Doña Carmela ay madalas na sa mapagtitipon ng mamayayamang ginang. Tahimik ang buong kabahayan pakpasok ko sa malaking bulwagan. Hindi pa nakasindi ang mamalalaking ilaw kaya medyo madilim ang paligid. Tanging ang tunog ng lumang orasan at ang patak ng ulan sa labas ang maririnig. Manang Rosa, tawag ko upang hanapin ang aming pinakamatandang kasambahay. Walang sumagot. Kakaiba. Palaging nakahanda si Manang Rosa upang salubungin ako ng isang basong maligamgam na tubig. Ipinagwalang bahala ko na lamang iyon at dahan-dahang naglakat paiat sa malaking hagdanan. Ngunit tumigil ang aking mga paa nang may marinig akong mahinang tinik mula sa lumang silit aklatan ng aking ama, ang silit na ginagamit ngayon ni Juancho bilang kanyang pansariling tanggapan. Nakaawang ng kaunti ang makapal na pintong gawa sa nara, naglalabas ng mapusyaw na liwanag. Napakunot ang aking nandito na si Juancho, napakaaga naman yata. Karaniwan ay gabi na siya umuwi na may kunwaring pagod na mukha, maluwag na kurbata, at humihingi ng masahe sa balikat. Dinaig ang aking kuryosidad ang sakit ng aking ulo. Lumapit ako ng walang ingay. Ang makapal na alpombra ang sumalo sa bigat ng aking mga hakbang dahil hinubat ko na ang aking sapatos sa ibaba. Nang makalapit ako, mas naging malinaw ang malalim na boses ng aking asawa. Ang boses na sa loob ng 5 taon ay laging nagbubulong ng matatamis na salita at pagmamahal. Ngunit ngayon, ang kanyang tono ay kakaiba, malamig, walang awa. Mang Tomas, ayoko nang makarinig ng kahit anong dahilan mula sa iyo. Matigas ang boses ni Juancho. Kumaboh ng malakas ang aking dibdib. Si Mang Tomas ang pinuno ng mabantay dito sa mansyon na tapat na naglingkot mula pa noong nabubuhay ang aking ama. Bakit ganon makipag-usap si Juancho sa isang matandang lubos naming iginagalang? Pinigilan ko ang aking pahinga at isinandal ang aking katawan sa dingding malapit sa pinto. Ngunit Senyor Juancho, hindi po ba masyadong matapang ang timpla niyan? Naawa po ako kay Senyora Elena. Lalo po siyang pumapayat, nanginginig ang boses ng matanda. Iyon nga ang layunin natin, Tomas. Mabilis na putol ni Juancho. Narinig ko ang tunog ng baso na tila may isinasalin na inumin. Siguruhin mong ubusin niya ang katas ng halamang gamot na iyan. Espesyal itong ginawa ang aking ina. Kailangan nating linisin ang kanyang sinapupunan bago pumasok si Maria sa bahay na ito. Hindi ko papayagang mabuhay ang binhing sakit. Isa pa, nagdadalang taon na si Maria ang isang lalaki. Iyon ang kailangan ko. Isang malakas na tagapagmana, hindi anak ng isang babaeng sakitin tulad ni Elena. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Kumidlat sa labas. Nagbigay ng nakasisilaw na liwanag sa pasilyo. Kasunod ang malakas na kulok na nagpayanik sa masalamin. Ngunit para sa akin, mas nakakayanik ang mga salitang lumabas sa bibig ng aking asawa. Linisin ang sinapupunan. Si Maria ay nagdadalang taon ng lalaki. Babaeng sakitin. Nang hina ang aking mga tuhod, kailangan kong kumapit sa isang lumang mesa sa aking tabi upang hindi ako bumagsak sa sahig. Tumulo ang aking maluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagkabigla na sumaksak sa aking dibdib. Sa lahat ng panahon, si Juancho ay gumanap bilang isang perpektong asawa. Siya ang yumakap sa akin nang umiyak ako sa pangungulila sa aking ama. Siya ang laging nagpapaalala na inumin ko ang mga pampalakas na ginagawa ni Doña Carmela para raw maging malusog ang aking sinapupunan. At tandaan mo ito, Tomas. Patuloy ni Juancho. Lalong bumaba at naging banta ang kanyang boses.
Huwag mong hahayaang mahinala si Elena. Kung magtanong siya kung bakit medyo mapait, sabihin mong bagong timpla iyon para patibayin ang bata. Ang toto, unti-unti nitong lalasunin ang nasa tiyan niya. Kung sakaling malaman niya o pumalpak ang planong ito, ang mangyayari sa iyo ay tulad ang nangyari sa basag na florera kahapon, itatapon sa basurahan. Tinikpan ko ang aking bibig ng aking nanginginiknam nga kamay. Gumapang ang pagdudual mula sa aking sikmura hanggang sa aking lalamunan. Ang katas na iyon, ang halamang gamot na laging dinadala ni Doña Carmela tuwing umaga na may kasamang mainit at mapagmahal na ngiti. Sabi niya ay lihim na resipe iyon ng kanilang pamilya para sa kalusugan. Sa nakalipas na 2 buwan, mula nang malaman naming ako ay nagdadalang tao, mas dumalas ang pagpapainom nila nito sa akin. Hindi nila ako inalahan. Husto nilang patayin ang aking anak. Ang aming anak. Mabilis na nag-isip ang aking utak, binubuo ang mapiraso ng palaisipan na matagal nang nakakalat. Ang labis na kabaitan ni Doña Carmela. Ang madalas na pag-uwi ng hating gabi ni Juancho na may amoy ngang pabango ng ibang babae, na palagi niyang sinasabing amoy lamang ng nakatrabaho o pabango sa kotse. At ngayon, ang pangalang Maria. Sino si Maria? Ang sakit isipin na ipinagpalit niya ako. At higit sa lahat, ang babaeng iyon ay makakaroon ng anak na lalaki. Isang mapait na katotohanan ang sumampal sa aking kamalayan. Namatay ang aking ama 1 taon na ang nakalipas dahil sa biglaang atake sa puso. Ang lahat ng naiwan niya, mga negosyo, lupa, at salapi, ay napunta sa akin bilang kay sa isang anak. Si Juancho, na nun ay isang ordinaryong manggagawa na pinakasalan ko dahil sa pag-ibig, ay biglang naging pinakamataas na pinuno upang tulungan akong pamahalaan ang mga naiwan ng aking ama. Naging masyado akong inosente. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat dahil pakiramdam ko ay hindi ko kayang dalhin ang ganoong kalaking responsibilidad habang ako ay nagluluksa. Akala ko siya ang aking tagapagtanggol, isa pala siyang linta na sumisip sa aking dugo. Opo, senyor. Naunawaan ko po. Ang boses ni Mang Tomas ay puno ng pagsuko at kalungkutan. Mabuting tao si Mang Tomas. Bakit siya nasangkot sa ganitong kasamaan? Tinakot ba siya ni Juancho? Hindi na ako maaring manatili pa rito. Kung malaman nilang narinig ko ang lahat, hindi lang ang anak ko ang mamamatay, baka pati ako ay tapusin nila ngayong gabi. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahan akong naglakad ng paatras. Pigil ang pahinga. Bawat hakbang ay tila napakabigat. Pagdating ko sa aming silid na nasa dulong pasilyo, isinara ko ang pinto ng napakahina at inilok ito. Napasupsop ako sa likod ng pinto. Umiyak ako ng walang tunok. Niyakap ko ang aking mga tuhod, hinahayaang punitin ng sakit ang aking dibdib. Pumasok sa aking isipan ang muhang aking ama. Ang ama kong laging nagpapaalala na maging isang matapang na babae. Elena, ang yaman ay madaling hanapin, ngunit ang iyong dangal at kaligtasan ang pinakamahalaga. Huwag mong hahayaang tapakan kang ibang tao, anak. Tiningnan ko ang aking sarili sa malaking salamin ng kabinet. Maputla ang aking muha, mukto ang mata. Isang mahinang babae na nalinlang ng lubusan. Hindi ako maaring gumuho ngayon. Pinunasan ko ng mariin ang aking ngaluha. Ang sakit sa aking ulo ay biglang nawala. Napalitan ng apoy ng galit na nagliliyab sa aking dibdib. Akala nila ay tanga ako. Akala nila ay isa lamang akong manikang madaling paglaruan at sirain kapag wala ng pakinabang. Hinaplos ko ang aking tiyan. May buhay rito. Buhay ng apo ng aking ama. At nais itong patayin ni Juancho para sa anak ng ibang babay. Malikang kinalaban. Juancho. Bulong ko sa malamig na hangin ng silid. Tumayo ako at naglakad patungo sa mesa. Kinuha ko ang aking telepono at siniguradong nakapatay ang tunok nito. Simula sa araw na ito, ang malambing at masunuring Elena ay patay na. Simula ngayong gabi, ako ay gaganap. Kung kaya ni Juanchong magpanggap bilang isang perpektong asawa, ako ang magiging pinakamagaling na aktres na makikita niya. Alamin ko kung sino si Maria. Maghahanap ako ng nga ebidensya. At sisiguraduhin kong sa oras na sipain ko sila palabas sa buhay ko, wala silang madadala kahit isang kusing mula sa aking ama. Kinaumagahan. Sumikat ang araw na tila walang nangyaring bagyo kagabi. Binuksan ko ang aking mata at ang una kong nakita ay ang mukha ni Juancho na mahimbing na natutulog sa aking tabi. Tahimik ang kanyang pahinga. Ang maamo niyang mukha na nun ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Ngayon, ang nararamdaman ko na lamang ay labis na pandidiri. Paano nakakatulog ng mahimbing ang isang tao pagkatapos magplano ng pagpatay sa sarili niyang anak? Bumangon ako ng dahan-dahan. 6 na umaga. Kailangan kong mahanda.
Ang unang yugto palabas ay magsisimula sa hapagkainan. Nahilamos ako malamig na tubig. Gumamit ako ng pampaganda upang itago ang mukto kong mamete. Nagsuot ako ng komportableng kasuotan at ipinakita ang aking pinakamagandang ngiti. Ang peking ngiti na magiging pangunahing sandata ko. Pagbaba ko sa hapagkainan, naroon na si Doña Carmela. Mayos ang kanyang buhok, suot ang kanyang paboritong perlas na binili ni Juancho gamit ang pera ng aking kumpanya. Magandang umaga po, ina. Masaya kong bati sabay halik sa kanyang pisngi. Magandang umaga rin, anak. Sagot niya na may matamis na ngiti na dati kong inaakalang toto. Ngunit ngayon ay tila ngiti ang isang ahas. Kamusta ang tulog mo? Mabuti naman po. Medyo nagulat lang sa lakas ng ulan kagabi. Umupo ako sa aking pwesto. Sa ibabaw ng mesa. Nakahanda na ang almusal. Ngunit ang mga mata ko ay natuon sa isang baso na may takip na inilagay mismo sa harap ng aking pinggan. Umuusok pa ito. Elena, inumin mo na muna itong katas ang halamang gamot habang mainit pa. Masiglang utos ang aking biyanan. Nilagyan ko iyan ang kaunting pulot ngayon para hindi masyadong mapait. Napakabuti nito para sa batang dinadala mo. Para maging malusok ang aking apo. Ang masalitang iyon ay parang pinakamalupit na biro sa buong mundo. Nais niyang patayin ang kanyang sariling apo dahil sa pag-akalang babae ito o baka may kapansanan para magbigay daan sa anak ng kabit ni Juancho. Salamat po, ina. Kayo talaga ang pinakamaalalahanin. Malambing kong sagot. Inangat ko ang baso. Napakatapang ng amoy. May kakaibang sangkap na hindi ko makilala. Nanginginig ng kaunti ang aking mga kamay. Ngunit itinago ko ito sa pamamagitan ng pahawak sa baso gamit ang dalawang kamay. Sige na, ubusin mo na, anak, pamimilit ni Doña Carmela. Nakatitig siya sa akin ng maigi. Tila binabantayan ang bawat galaw ko. Inilapit ko ang baso sa aking malabi. Pinigilan ko ang aking paghinga. Nang dumampi ang mainit na likido sa aking labi, biglang pumasok ang isang naisip. Tinikpan ko ang aking bibig ng aking kaliwang kamay at pabagsak na ibinaba ang baso sa mesa kaya may kaunting natapon. Bakit, Elena? Bakas ang gulat at paghihinala sa mukhang ng matanda. Nasusuka po ako, ina. Nakakasuka po ang amoy nito ngayon. Nakunwari akong nasusuka. Pupunta lang po ako sandali sa palikuran. Walang pag-alinlangan, kinuha ko ang baso. Iinumin ko na lang po ito sa kwarto para makapagpahinga ang sikmura ko. Tumakbo ako pataas ang hagdan. Huwag mong itatapon, Elena, sigaw niya mula sa ibaba. Hindi po. Sagot ko. Pagdating sa itaas, hindi ako pumasok sa kwarto kundi sa balkonahe kung saan naroon ang mahalaman ng aking ama. May isang malaking pasoro na may malambot na lupa. Walang atubiling ibinuhos ko ang lahat ng laman ng baso sa loob ng paso. Mabilis na sipsip ng lupa ang kulay dilaw na likido. Patawat, halaman. Sana ay hindi ka mamatay sa lason. Bulong ko. Hinintay ko ng ilang sandali. Inaayos ang aking pahinga para makmukhang katatapos lang uminom ng mapait na gamot. Pagkatapos ay bumalik ako sa kwarto dala ang walang lamang baso. Wala pa rin si Juancho sa kama. Naririnig ko ang tunog ng tubig sa banyo. Naliligo siya. Nakita ko ang kanyang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa. Nakasindi ang ilaw nito dahil may pumasok na mensahe. Isang ginintuang pagkakataon. Matagal ko nang alam na ang password niya ay ang petsa ng anibersaryo ngaming kasal bago niya ito pinalitan sa isang numerong pampaswerte na nakita ko rin nung isang araw. Nanginginig ang aking magadili nang pindutin ko ang manumero, bumukas ang telepono. Sa pinakataas ng mga mensahe, may isang pangalan na nakarehistro bilang kasosyo sa negosyo A. Binuksan ko ito. Kasosyo sa negosyo A, mahal, napakalakas sumipa ang bata kanina. Sabi ang doktor, lalaki raw talaga. Kailan ka magpapadala ang pera para sa bahay natin? Nakinit ang aking duho. Mabilis kong tiningnan ang makanakarang mensahe. Puno iyon na makamalalang usapan at pakutya sa akin. Juancho. Mahintay ka lang, mahal. Inaayos na ang nanay ko ang paglilinis sa bahay. Umiinom naman palagi ng gamot ang tangang si Elena. Malapit na siyang makunan at masisiraan ng bait. Dadalhin ko siya sa rest house natin sa probinsya para doon na siya tuluyang magpahinga ng tahimik. Kasosyo sa negosyo A. Bilisan mo. Ayokong lumabas ang anak natin na walang malinaw na katayuan ang ama. Kapag nawala na si Elena, magpapakasal agad tayo. Nakuha mo na ba ang lahat ng yaman ng ama niya? Juancho. Ligtas na, mahal. Napirmahan na niya ang makasulatan. Ang kumpanya, ang mansiyon, ang rest house, lahat ay magiging atin. Tayo na ang bagong hari at reyna.
Pakiramdam ko ay masusuka na talaga ako, planado na nila ang lahat. Tuluyang magpahinga ng tahimik. Ibig sabihin ay papatayin niya ako sa rest house. Biglang huminto ang tunog ng tubig sa banyo. Pinunasan ko agad ang aking telepono at ibinalik sa dating pwesto. Kinuha ko ang suklay at nakunwaring nag-ayos ng buhok. Bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Juancho na may tuwalya lamang sa baywang. Nakita niya ako sa salamin at ngumiti. Ang ngiting nakakapandiri. Magandang umaga, mahal, malambing niyang bati. Sabay halik sa aking ulo. Ang bango naman ng asawa ko. Magandang umaga rin, sagot ko. Pilit pinapalambing ang aking boses kahit gusto ko siyang saksakin. Nakita ni Juancho ang walang lamang baso. Naubos mo na ang gamot. Napakagaling talaga ng asawa ko. Oo naman, sagot ko, humarap sa kanya at yumakap. Para sa anak natin, gagawin ko ang lahat. Nga pala, mahal. Sa susunod na linggo ay anibersaryo natin. Paano kung pumunta tayo sa rest house natin sa probinsya? Gusto kong lumanghap ng sariwang hangin at magpahinga bago lumaki ang tiyan ko. Nakita ko ang gulat sa kanyang mamata, na agad napalitan ng isang mapanlinlang na kislap. Ibinigay ko na sa kanya ang pain. Napakagandang ideya iyan, mahal, sabi niya habang hinihimas ang aking pisngi, tayong dalawa lang para tahimik. Oh, tayong dalawa lang. Ngunit sinisiguro ko sa aking sarili na hindi ako ang mamamatay ron. Ngunit hindi ko magagawang labanan sila ng mag-isa. Kailangan ko ang kakampi. At alam ko kung sino ang lalapitan ko ngayong gabi. Ang taong pinagalitan niya kahapon. Si Mang Tomas. Marami siyang alam, at nararamdaman kong may malalim pa siyang itinatago tungkol sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng aking ama. Nang gabi ring iyon, nakunwari akong nahahanap ng pagkain sa labas upang makatakas sandali. Pinuntahan ko ang maliit na tindahan sa labas ng aming subdibisyon kung saan madalas tumambay si Mang Tomas. At dun, sa gitna ng kadiliman at ambon, malalaman ko ang isang katotohanang mas malagim pa sa inaasahan ko. Ano ang lihim na binanggit ni Mang Tomas na magpapabago sa lahat ng plano ko? At paano kami makakaligtas sa tiyak na bitak na inihanda ni Juancho sa probinsya? Ang gabi sa Maynila ay hindi kailanman naging tahimik, ngunit sa paligid ng aming malawak na nayon, ang kalungkutan ay tila nakadikit sa malamig na hangin. Ang nga ilaw sa kalsada ay nagbibigay ng madilaw na liwanag, lumilihang mahahabang anino mula sa mga matatandang puno ng mangga na nakatanim sa gilid ng daan. Nakasuot ako ang isang makapal na itim na pang-itaas at simpleng pantalon. Itinatago ang aking pagkakakilanlan bilang senyora ang malaking mansyon na may numerong 88. Nagpaalam ako kay Juancho na lalabas lamang saglit upang bumili ng mainit na tinapay at matamis sa labas dahil bigla akong naglihi at nahanap ng pagkain. Pumayag siya. Nakangiti pa ng malapad. Marahil sa pag-akalang nahuhulog na ako ng tuluyan sa kanyang inihandang patibong at tuluyan nang nawawalan ng tamang pag-iisip. Ngunit hindi tinapay ang aking pakay. Mabilis at maingat ang aking mga hakbang patungo sa isang maliit na tindahan sa gilid ng malaking kalsada kung saan madalas tumambay ang mga nagbabantay nayon at mga nagmamaneho ng pampasaherong sasakyan. Sa isang madilim at sulok na bahagi ng tindahan, sa ilalim ng isang kumukurap na ilaw, nakita ko ang taong hinahanap ko. Nakaupo si Mang Tomas ng mag-isa. Tulalang nakatitik sa itim na kapeng umaaso pasalok ng isang manipis na basong salamin. Hindi na niya suot ang kanyang ipinakmamalaking uniforme na laging plansado at mayos. Nakasuot na lamang siya ang lumang kamisa at may nakasampay na manipis na bimpo sa kanyang balikat. Tila tumanda siya ngang 10 taon ngayong gabi. Ang pagod, takot, at matinding pakabigo ay malinaw na nakaguhit sa makulubot ng kanyang mukha. Mang Tomas. Tawag ko sa napakahinang boses na halos pabulong na upang hindi makatawag ng pansin sa ibang taong naroon. Nagulat ang matanda. Umiktat ang kanyang balikat. Lumingon siya at lumaki ang kanyang mamata nang makilala niya ako sa ilalim ng aking malaking sombrero. Mabilis siyang tumayo, nanginginig ang ngatuhod, at muntik nang matabik ang maliit na mesang plastik na nasa kanyang harapan. Natapon ang kaunting kape sa maruming sahig. Senyora Elena, bakit po kayo nandito? Marumi po ang lugar na ito. Hindi po nababagay sa isang tulad ninyo ang pumunta sa ganitong lugar. Lumingalinga siya, bakas ang takot na baka may nakakita sa aming dalawa. Umupo po kayo, Mang Tomas. Pakiusap ko habang hinahatak ang isang upuang yari sa plastik na katapat niya. Lumingalinga rin ako upang siguruhin walang mga tauhan si Juancho o si Doña Carmela na sumusunod sa akin. Tahimik ang buong paligid, tanging ang tunog nga, sasakyang dumadaan sa malayo ang naririnig. Nahihiya po ako sa inyo, senyora. Pinalayas ako kaninang hapon ni Doña Carmela na parang asong may galis. Ang dahilan niya ay ang nabasak na florera sa bulwagan, ngunit alam kong hindi iyon ang totoo.
Nanginginig ang kanyang tinik at nakayuko lamang ang kanyang ulo, hindi makatingin ng diretso sa aking mamata. Alam ko po. Alam ko ang tunay na dahilan kung bakit kayo tinanggal ng walang kalaban-laban. Dahil marami kayong alam at naging banta kayo sa kanila. Hindi ba? May halong pait ang aking nasalita. Namutla si Mang Tomas. Lumunok siya ng malalim at napakapit ng mahigpit sa gilid ng mesa. Narinig ko po ang usapan ninyo ni Juancho kahapon sa silidaklatan, patuloy ko. Pinipigilan ang pagtulo ang aking mga luha. Narinig ko ang lahat tungkol sa katas ng halamang gamot, tungkol sa babaeng nangangalang Maria, at ang nakakakilabot nilang plano na patayin ako at ang aking walang muwang na anak. Tumulo ang luha ni Mang Tomas sa kanyang napisngi at pumatak sa kanyang lumang damit. Yumuko siya ng labis hanggang sa halos umiyak na siya sa ibabaw ng mesa. Patawarin ninyo ako, Senyora Elena. Isa akong duwak, napakalaking duwak. Alam kong may lason ang pinapainom nila sa inyo araw-araw, ngunit wala akong lakas ng loob na magsalita o bigyan kayo ng babala. Pinagbantaan ni Senyor Juancho na sasaktan niya at ipapakulong ang aking kaisa-isang anak na si Andres kung ako ay magbubukang ang bibig at sisirain ang kanilang plano. Wala akong kalaban-laban sa kanila dahil napakayaman at makapangyarihan nila. Kumurot ang aking puso nang marinig ang pangalan ni Andres. Siya ang kababata ko na madalas kong kalaro sa likod bahay noong kami ay mabata pa. Naalala ko kung paano niya ako laging ipinagtatanggol kapag tinutukso ako ng ibang mga bata noon. Mang Tomas, pakinggan ninyo ako. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig at magaspang na mga kamay. Malamig na malamig ang mga ito. Hindi ko po kayo sinisisi. Napakasama at napakatuso talaga ni Juancho. Ginamit niya ang inyong kahinaan. Ngunit ngayon, kailangan ko ang inyong buong tulong. Hindi bilang isang hamak na bantay, kundi bilang taong pinagkakatiwalaan ng aking butihing ama. Naalala pa ba ninyo ang pangako ninyo kay Don Alejandro bago siya mamatay? Iniangat ng matanda ang kanyang muha. Nagunahan ang kanyang mga luha habang inaalala ang yumaong ama ko na siyang nag-ahon sa kanila mula sa matinding kahirapan. Opo, senyora. Hinding-hindi ko iyon makakalimutan. Sinabi ng inyong ama na kapag siya ay nawala, ako ang magiging pangalawang ama ninyo at ako ang magbabantay sa inyo. Kayo ang kaisa-isa niyang yaman sa mundong ito. Ngayon na po ang oras para tuparin ang inyong pangako, Mang Tomas. Nais nilang nakawin ang lahat ng pinahirapan ni ama mula sa pawis at dugo. Nais nilang ubusin ang aming lahi. Kung tatahimik lang kayo at magtatago, hahayaan ninyong masayang ang lahat ng ipinaglaban ni Don Alejandro. Payak ba kayong mapunta sa mga sakim ang mga naiwan niya? Pinunasan ni Mang Tomas ang kanyang muha gamit ang nakasampay na bimpo. Unti-unting nawala ang takot sa kanyang nga mata at napalitan ng isang matinding determinasyon na matagal nang natutulok sa kanyang puso. Tumuwit ang kanyang pagupo at tumingin ng diretso sa akin. Hindi. Senyora. Hindi ko hahayaang mangyari iyon kahit buhay ko pa ang kapalit. Sapat na ang kasalanan kong hinayaan silang lasunin ang inyong ama na walang kalaban-laban. Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Nanlamig ang aking buong katawan mula ulo hanggang paa. Tila umurong ang aking dila. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nilason nila ang aking ama? Tumango ng mabigat si Mang Tomas. Basak at puno ng hinakpis ang kanyang boses. Nakita ko po mismo sa aking dalawang mata, Senyora, 3 araw bago namatay ang inyong butihing ama. Gabi noon, umulan din ng malakas at naglilibot ako sa paligid mega mansion. Nakita ko si Senyor Juancho sa kusina. May hinahalong puting pulbos sa gamot sa puso ang inyong ama na nakalagay sa maliit na baso. Inakala ko noong una na pampalakas lamang iyon dahil sinabi niya na bago itong bitamina. Ngunit nang biglang mamatay ang inyong ama at sinabi ngang manggagamot na atake sa puso kahit mayos naman ang kalusugan niya, doon ko lamang naunawaan ang lahat. Napakatanga ko, Senyora. Dapat sana ay nagsalita na ako nun pa. Pakiramdam ko ay pinupunit ang aking dibdib. Kaya pala, hindi namatay ang aking ama dahil sa simpleng sakit. Pinlano ito ni Juancho mula pa simula upang makuha agad ang yaman ng aming pamilya. Ang aking ama, na buong pusong tumanggap kay Juancho na parang tunay na anak, ay pinaslang ang sarili niyang manugang. Ang sakit at lungkot sa aking dibdib ay biglang sumabog at naging isang naglalagablap na apoy. Sinusunog nito ang anumang natitirang takot at pag-alinlangan sa aking isipan. Gaganti tayo, Mang Tomas, para sa ama ko at para sa akin. Ibabaon natin sila sa lupang pinanggalingan nila. Ngunit kailangan ko ang mamatitibay na katibayan upang hindi sila makatakas sa batas. Tawagan ninyo si Andres, Senyora. Mabilis na tugon ni Mang Tomas. Magaling siyang mag-ayos at makalikot ng mamakinarya at manggakabel ng kagamitan. Makakatulong siya sa atin upang makahanap ng nga patunay laban sa kanila.
Nakapag-aral siya ng maayos dahil sa tulong ng inyong ama, at handa siyang tumulong anumang oras. Pumayag ako. Tawagin ninyo siya bukas ng patago. Bubuo tayo ng malinis na plano. Sa susunod na linggo, dadalhin ako ni Juancho sa lumang bahay bakasyonan natin sa probinsya. Sabi niya ay para makapagpahinga kami at mag-isa. Ngunit alam kong isa itong bitak upang doon ako tapusin ng walang masaksi. Pumikit ng mariin si Mang Tomas, tila nakikita ang kapahamakan. Ang bahay sa probinsya, napakalayo at liblik ng lugar na iyon sa tuktok ng bundok, tamang-tama para magtago ng krimen. Huwag kayong mag-alala, senyora. Gagawa kami ng paraan. Pabantayan namin kayo ni Andres. Kami ang magiging anino ninyo run. Sa masumunod na araw, naging abala ang buong bahay. Pinaguti ko ang aking pagganap bilang isang inosente at masunuring asawa. Hindi nakahalata si Juancho sa aking malihim na ikinikilos at patuloy siyang naging malambing habang palihim na nakangisi. Nang sumapit ang araw ng aming pag-alis, maulap ang kalangitan at umaambon ng papunta na kami sa probinsya. Unti-unting naging malamig ang simoy ng hangin habang umaakyat ang aming sasakyan sa makipot na kalsada. Habang nakmamaneho si Juancho, paminsan-minsan niyang hinahawakan ang aking kamay at hinahalikan ito. Isang kilos na dati ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso dahil sa pag-ibig, ngunit ngayon ay tila malamig na ahas na gumagapang at pumupulupot sa aking balat. Namumutla ka, mahal. Nahihilo ka ba sa habang ng ating bayahe? Tanong ni Juancho, sumulyap sa akin ng mabilis na may halong kunwaring pag-alala. Medyo sumasakit lang ang ulo ko, mahal. Siguro dahil sa pagdadalang tao ko kaya mabilis akong mahilo, mahinang sagot ko. Isinasandal ang aking ulo sa malamig na bintana upang itago ang nanggagalayti kong mamata. Pagsapit ng hapon, nakarating kami sa lumang bahay bakasyonan na nasa tuktok ng mabatong burol. Napapaligiran ito ng matataas na puno ng pino na sumasayaw sa ihip ng hangin. Napakatahimik ng lugar. Walang ibang bahay o kapitbahay sa paligid. Kami lang at ang katahimikan ng kakahuyan. Pumasok na tayo, mahal. Magpahinga ka muna sa malaking kwarto habang tinitingnan ko ang makina ng kuryente sa likod. Baka mamatay ang ilaw mamayang gabi dahil sa samangang panahon, sabi ni Juancho habang binababa ang aming mga mabibigat na bagahe. Tumango ako at dahan-dahang pumasok. Amoy luma at kulop ang loop ng bahay dahil matagal na itong hindi nabubuksan. Naglakad ako patungo sa malaking bintana na nakaharap sa likod bahay. Sa pagitan ng makakapal na halaman at nakatambak na kahoy, nakita ko ang isang lumang sasakyang panghakot na nakaparada. Isang matipunong binata ang nagbababa ng malalaking lalagyan ng mainom na tubig, si Andres. Nagtagumpay si Andres na makapasok bilang tagapahatid ng mga pangangailangan sa bahay dahil inayos ito ni Mang Tomas ng palihim. Nagbigay ako ng maliit na hudyat sa pamamagitan ng pagbukas at pagsara ng manipis na kurtina ng 2 beses upang ipaalam na nakita ko siya. Tumango si Andres ng palihim, tinakpan ang kanyang mukha ng sombrero, at nagpatuloy sa pagbubuhat na tila walang nangyari. Pagsapit ang gabi, lalong naging nakakapanindik balahibo ang paligid. Binalot ang makapal na hamog ang buong bundok kaya halos wala nang makita sa labas ang bintana. Mahal, ipinagtimpla kita ng mainit na saa upang mapayapa ang pakiramdam mo. Nilagyan kong pulot na paborito mo. Tawag ni Juancho mula sa lumang kusina. Ang kanyang boses ay umaalingongaw sa tahimik na bahay. Lumapit siya sa sala at inilapag ang isang magandang tasa sa aking harapan sa ibabaw ng mesita. Umusok pa ito at may kakaiba at mapait na amoy na maingat na nakatago sa tamis ng pulot. Tinitigan ko ang tasa habang nanunot sa akin si Juancho ng may malamig, matiyaga, at naghihintay ng mata. Hahawakan ko na sana ang tasa upang makunwaring inumin ito nang biglang tumunok ng malakas ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang ina na si Doña Carmela ang nakarehistro sa umiilaw na salamin ng telepono. Lalabas lang ako sandali sa balkonahe para sagutin ito, mahal. Mahina ang sagap ng tawag dito sa loop. Inumin mo na iyan habang mainit pa para makapagpahinga ka na ng tuluyan. Tumalikod siya, naglakad patungo sa salaming pinto, at lumabas sa madilim na balkonahe. Nang marinig kong sumara ang pinto, mabilis kong inilabas ang isang maliit na kagamitan mula sa aking bulsa na palihim na ibinigay sa akin ni Andres kanina. Inilagay ko ang maliit na kawat nito sa loop ng aking tainga upang mapakinggan ang usapan nila sa labas, na nakakabit sa isang maliit na bagay na idinikit ni Andres sa ilalim ng mesa sa balkonahe. Ang mga unang salitang narinig ko mula sa aking asawa ay nagpatigil sa pagtibok ng aking puso, na tila nagpatunayan na ang gabing ito ay nakatakdang maging isang madugong bangungot. Mabubuhay pa kaya ako pagkatapos ng gabing ito, o dito na magwawakas ang aking pakikipaglaban.
Narinig ko ang boses ng aking biyenan mula sa maliit na kagamitan sa aking tainga. Kahit medyo malabo at nahahaluan ng ugong ng hangin, ramdam na ramdam ko ang talim ng kanyang nga salita at ang kasamaang bumabalot sa kanyang pagkatao. Kamusta diyan, anak? Nakuha mo na ba ang gusto nating mangyari? Tanong ni Doña Carmela, tila nagmamadali at walang bahit ng anumang pag-aalala para sa akin o sa batang dinadala ko. Opo, ina. Naibigay ko na ang saan na may halong pampatulog. Nakita ko mismong ininom niya. Maya-maya lamang ay mawawalan na siya ng malay. Malamig na sagot ni Juancho. Ang kanyang boses na dati ay tila musika sa aking pandinig ngayon ay parang patalim na pilit na inilulubog sa aking lalamunan. Mabuti. Napakabuti. Siguruhin mong walang makakaalam at malinis ang iyong gagawin. Nainip na si Maria. At kailangan na nating mabayaran ang mga utang mo sa sugal bago pa tayo balikan ngang mga taong pinagkakautangan mo. Kapag namatay ang babaeng iyan ngayong gabi, bukas na bukas din ay may papasa na sa pangalan natin ang lahat ng yaman, ang manegosyo, at makukuha natin ang malaking pera sa seguro. Itulak mo siya sa hagdan patungo sa silong ng lumang bahay. Palabasin mong nadulas siya dahil sa pagkahilo sa kanyang pagdadalang tao. Walang maghihinala. Makakaasa po kayo, ina. Matagal ko na ring hinintay ang pagkakataong ito. Nakakasuka ng magpanggap na mahal ko ang walang kwentang babaeng iyan. Madilim at matarik ang hagdan pababa sa silong. Isang malakas na tulak lang, tiyak na mababali ang lig niya, at tapos na ang ating problema. Tatawagan ko kayo kapag tapos na ang lahat. Nanigas ang aking buong katawan habang pinakikinggan ang kanilang pag-usap. Utang sa sugal. Kaya pala ganun na lamang ang pagmamadali nilang makuha ang yaman ng aking ama. Ang lahat ng nakaw na yaman mula sa kumpanya ay napunta lamang sa masugalan. Buhay ko at ng aking anak ang magbabayad sa makasalanan at kasakiman niya. Nakaramdam ako ngang matinding pandidiri sa aking sarili kung bakit hinayaan kong yakapin at halikan ako ngang isang halimaw sa loob ng 5 taon. Narinig ko ang pagyapa ngang kanyang nga paa pabalik sa loob ng bahay. Mabilis kong itinago ang maliit na kawat sa ilalim ng aking damit. Isinandal ko ang aking ulo sa unan ng lumang silya, ipinikit ko ang aking mga mata, at pinilit na bagalan ang aking pahinga upang magmukhang tulok na tulok. Bawat segundo ay tila isang buong taon ng paghihirap. Bumukas ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin kasabay ng aking asawa. Amoy na amoy ko ang mamahaling pabango na binili ko pa para sa kanya noong kanyang karawan, isang amoy na ngayon ay nagdudulot sa akin ng matinding pakasuklam. Elena, mahal, tawag niya sa mahinang boses. Hindi ako sumagot. Pinanatili ko ang pagkakarelax ng aking mabalikat kahit na gusto nang sumabog ng aking dibdib sa takot at galit. Naramdaman ko ang kanyang malamig na kamay na mahigpit na humawak sa aking balikat at inuga ako ng bahagya. Elena, nang makita niyang wala akong malay at hindi tumutugon, nagbago ang kanyang pahinga. Narinig ko ang isang mahinang paghalahak, isang tunog na nakmumula sa kailaliman ng kanyang maitim na kaluluwa. Paalam, aking tangang asawa, napakabuti mo sana, at ang daling utuin. Ngunit masyado kang naging pabigat sa mapangarap namin ni Maria. Ipagpatuloy mo na lamang ang pagtulok mo kasama ng iyong ama. Naramdaman ko ang pag-angat ng aking katawan. Binuhat niya ako sa kanyang nga braso. Ang mabisik na minsan kong inakalang aking kanlungan ay siya palang maghatid sa akin sa hukay. Gustong-gusto ko siyang kalmutin sa muha, saksakin ang kanyang nga mata, at sumiga, ngunit alam kong mas malakas siya sa akin at wala akong laban kung gagamit siya ngang dahas. Kailangan kong maghintay ngang tamang pagkakataon. Kailangan kong magtiwala na nakabantay si Andres sa labas, naghihintay ng aking hudyat. Naglakat si Juancho patungo sa pasilyo papunta sa pintuan ngang silong. Narinig ko ang lagitik ng nga lumang kahoy na sahik sa bawat mabigat niyang hakbang. Narinig ko ang pagbukas ang lumang pinto na gawa sa makapal na kahoy, kasunod ang matapang na amoy nga alikabok, amag, at basang lupa. Dahan-dahan niyang inibaba ang aking mga paa sa pinakadulo ng itaas na baitang ng hagdan. Hinawakan niya ang aking likod upang ipwesto ako. Naramdaman ko ang kawalan sa aking likuran. Handa na siyang tumulak at tapusin ang aking buhay. Ngunit bago pa man niya may dikdik ang kanyang kamay upang ihulog ako, isang napakalakas at mahabang busina ngang sasakyan ang bumasak sa nakakabinging katahimikan ng gabi. Ang matining at nakakagulat na tunog mula sa sasakyan ni Andres ay umalingaw-ngaw sa buong bundok. Ano iyon? Inis at takot na bulong niya. Naramdaman ko ang pagluwag ang kanyang hawak sa aking mabalikat dahil lumingon siya patungo sa bintana upang tingnan kung saan nakmumula ang ingay. Ito na ang pagkakataon ko. Iminulat ko ang aking mga mata. Buong lakas kong ibinuka ang aking bibig at kinagat ang kanyang braso hanggang sa bumaon ang aking mga ngipin sa kanyang laman. Lasa ko ang dugo at pawis.
Sumigaw siya sa matinding sakit at tuluyang nabitawan ako. Hindi ko sinayang ang kahit isang segundo. Buong lakas ko siyang itinulak sa dibdib, dahilan upang mapaatras siya palayo sa hagdan at matumba sa sahig. Tumakbo ako ng pinakamabilis na makakaya ng aking napaa patungo sa pintuan sa harap ng bahay. Walang hiya ka. Nagpapanggap ka lang pala. Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Juancho. Narinig ko ang mabibigat niyang yabak na humahabol sa akin. Tila isang mabangis na hayop na ayaw pakawalan ang kanyang biktima. Binuksan ko ang pintuan at sumalubong sa akin ang malamig na ulan, ang makapal na hamog, at ang bulto ni Andres na basang-basa. May hawak siyang malaking bakal na pamukpok na ginagamit sa pag-ayos ang sasakyan. Huwag na huwag mong lalapitan si Senyora Elena, sigaw ni Andres. Matapang na inihaharang ang kanyang matipunong katawan sa pagitan namin ni Juancho. Sino ka? Isang hamak na kargador? Umalis ka sa daraanan ko kung ayaw mong isama kita sa hukay ng babaeng iyan. Pananakot ni Juancho, namumula ang muha sa galit, lumalaki ang magabutas ang ilong, at handang sumugot anumang oras. Tumakbo na po kayo sa sasakyan. Senyora, utos ni Andres sa akin habang inihahagis ang susing lumang sasakyang panghakot nang hindi inaalis ang tingin sa kalaban. Sinalo ko ito gamit ang aking nanginginiknam na kamay at mabilis na tumakbo patungo sa sasakyan. Narinig ko ang kalabok ng makatawan na naglalaban sa aking likuran sa gitna ng putikan at ulan. Kahit mas malaki at mas matangkat si Juancho, mas mabilis at sanay sa hirap si Andres. Nakita ko kung paano iwasan ni Andres ang malakas na suntok ni Juancho at gantihan ito ng isang matinding sipa sa sikmura. Pumasok ako sa sasakyan at ipinasok ang susi. Nanginginig ang buong katawan ko habang pilit kong pinapaandar ang makina. Umuubo at namamatay ang lumang makina. Pakiusap, umandar ka, umiiyak na bulong ko. Sa ikatlong pagsubok, umugong ng malakas ang lumang makina at nakbuga ng maitim na usok. Andres, bilisan mo. Sigaw ko mula sa bintana, pilit sinasapawan ang lakas ng ulan. Nakita kong ginamit ni Andres ang pagkakataon na nakaluhot si Juancho dahil sa sakit upang mabilis na tumakbo patungo sa akin. Tumalon siya sa likod ng sasakyan at malakas na hinampas ang bubong. Umalis na po tayo. Diretso na, senyora. Tinapakan ko ang silinyador ng buong lakas. Umusat ng mabilis ang sasakyan, iniiwan ang bahay bakasyunan na halos maging huling hantungan ko. Sa salamin sa gilid, nakita ko si Juancho na nakatayo na. Ang kanyang muha ay nababalot ng putik at galit. Sumisigaw siya na parang baliw habang pinupukol ng malalaking bato ang aming sasakyan, ngunit hindi na niya kami naabutan. Bumuhos muli ang malakas na ulan. Ang kalsada pababa ng bundok ay madulas, paikot-ikot, at walang anumang ilaw sa gilid ng daan. Kumakabog ng napakabilis ang aking dibdib. Ang bawat liko ay tila magpapabagsak sa amin sa malalim na bangin na hindi nakikita dahil sa dilim. Pilit kong kinakalma ang aking sarili, hawak ng mahigpit ang manibela. Gumapang si Andres mula sa likuran patungo sa bintana at pumasok sa loop ng sasakyan, basang-basa at humihingal. Ako na po ang magmamaneho, senyora. Mapanganib ang daan na ito, sabi niya habang mabilis kaming nakpalit ng pwesto nang hindi inihinto ang sasakyan. Salamat, Andres. Utang ko sa iyo ang buhay ko at ng anak ko, umiyak kong tugon habang nanginginig na nakasandal sa upuan. Wala po iyon. Kailangan nating makababa agad patungo sa pinakamalapit na bayan bago pa niya tayo maabutan. Siguradong gagamitin niya ang kanyang sasakyan upang sundan tayo at tapusin ang nasimulan niya. Seryosong sagot ng binata. Matalim ang tingin sa madilim na kalsada, at hindi nga nakamali si Andres. Wala pang 5 minuto mula nang makatakas kami. Nakita namin ang dalawang nakakabulag na ilaw na nagmumula sa aming likuran. Tumatagos sa makapal na hamog at ulan. Ito ang malaking sasakyan ni Juancho. Umaandar ito ng napakabilis, tila walang pakialam sa madulas at matarik na daan. Buo ang desisyon niyang patayin kami ngayon din. Hahabulin niya tayo, senyora. Kumapit po kayo ng mahigpit. Babala ni Andres habang ibinabaon palalo ang kanyang paa sa silinyador. Bumilis ang ikot ng gulong ng aming lumang sasakyan. Ramdam ko ang pag-uga ng buong makina na tila bibigay na anumang oras. Ngunit sadyang mas bago at mas mabilis ang sasakyan ni Juancho. Unti-unti itong lumalapit hanggang sa maramdaman namin ang isang napakalakas na pakbangga sa aming likuran. Gusto talaga niya tayong patayin. Sigaw ko. Pilit kumakapit sa itaas na bahagi ng pinto habang yumanig ang buong sasakyan at muntik na kaming tumilapon mula sa aming inuupuan. Kinuha ko ang aking telepono upang uminggi enige tulonggi. Ngunit walang kahit anong gisagap ang kagamitan. Puto ang aming ugnayan sa labas enige namong donggi ito. Sa isang matalim na kurbada pababang bundok, sinubukan ni Juancho na gitgitin kami papalapit sa gilid ng bangin.
Walang makitang ilaw kundi ang mga nakakatakot na kidlat sa kalangitan. Pilit iniwas ni Andres ang manibela ngunit muli kaming binangga ni Juancho ng mas malakas kaysa sa nauna. Umikot ang aming sasakyan sa gitnang basang kalsada, nawalan ng kontrol ang magulong sa madulas na putik. Dumiretso ang aming sinasakyan patungo sa madilim na gilid ng daan na walang harang. Narinig ko ang malakas na pakabalingam na sangangang puno, at ang pagampas ng matitigas na bato sa ilalim namin habang unti-unti kaming nahuhulog sa dilim. Bago ang isang nakakabingi at nakakakilabot na katahimikan, hanggang dito na lamang ba ang paghihiganti ko? Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Isang matinding sakit ang agat na sumalubong sa buong katawan ko, tila bawat buto sa aking gulugot at mga tadyang ay nadurog at pinilipit. Amoy usok mula sa makina, sariwang dugo, at basang lupa ang bumalot sa paligid. Naririnig ko ang patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan at ang mabibigat na pahinga sa aking tabi. Senyora, buhay po kayo. Isang basak at nanghihinang boses ang narinig ko sa gitna ng kadiliman. Si Andres. Buhay ako, Andres. Ikaw ba ay ayos lang? Pilit kong isinagot kahit parang may makapal na putik na nakabara sa aking lalamunan. Sinubukan kong igalaw ang aking magkamay at paa. Laking pasasalamat ko sa may kapal nang maramdaman kong buo pa ang mga ito at ang aking tiyan ay hindi naipit. Tiningnan ko ang aming paligid. Hindi kami tuluyang nahulog sa kailaliman ng bangin. Sumabit ang aming sasakyan sa malalaking sanga at makakapal na baging ng isang higanteng puno ng balete na tumubo sa gilid ng bundok. Kung nahulog pa kami ng kaunti, tiyak na sa malalim at rumaragas ang ilog ang aming bagsak at hindi na kami matatakpuan pa. Biglang may umilaw mula sa itaas ng kalsada. Isang nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa isang malaking ilawan. Natahimik kami ni Andres. Pigil ang aming pahinga at hindi namin iginalaw ang aming mga daliri. Siguradong patay na ang maiyan. Walang makakaligtas sa ganyang kalalim na bangin. Ang malamig at walang pusong boses ni Juancho ay umalingaw-ngaw sa hangin. Sinasapawan ang ingay ng ulan. Narinig ko ang klagitik na ngaya bato habang siya ay naglalakat sa gilid na kalsada. Malamang ay inanot ng ilok ang kanilang nakatawan. Wala nang sagabal sa mga plano natin ngayon. Narinig ko ang mahina at nakakakilabot niyang pagtawa bago tuluyang nawala ang liwanag at narinig namin ang pag-andar ang kanyang sasakyan palayo. Iniwan kami sa gitna ang kawalan. Nang makasiguro kaming wala na siya, dahan-dahang gumalaw si Andres upang basagin ang natitirang salamin ng bintana gamit ang kanyang sapatos. Maingat niya akong inalalayan upang makalabas mula sa nayupi naming sasakyan. Bawat galaw ay isang matinding pagsubok. Ang ulan ay humahampas sa aming masugat, ngunit ang pagnanais kong mabuhay para sa aking anak ang nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing taglay ko. Naglakat kami sa gitna ng madilim na kakahuyan. Iniwasan ang pangunahing kalsada kung saan maaring may mga matang nagbabantay. Sugatan, basang-basa, at nangangatok sa lamig, nagtiyaga kaming bumaba ang bundok ng palihim. Kinabukasan ng madaling araw, narating namin ang isang maliit na nayon malapit sa baybayin. Ginamit ni Andres ang natitirang salapi na nakatago sa kanyang sinturon upang makahanap ang isang mapagkakatiwalaang mangingisda na magtatawid sa amin patungo sa ibang isla. Sa probinsya kung saan nakatira ang isang matalik na kaibigan nga, aking ama na may malaking utang na loob sa aming pamilya. Doon kami nagtago at nagpagaling. Lumipas ang ilang buwan. Sa isang payak na bahay kubo malapit sa dagat, malayo sa karangyaan ng Maynila, ipinanganak ko ang isang malusok na sanggol na babae. Pinangalanan ko siyang Aurora, dahil siya ang aking liwanag sa gitna ng pinakamadilim na kabanatang ang aking buhay. Sa tuwing titiknan ko ang kanyang mainosenteng mata, lalong nag-alap ang apoy sa aking dibdib upang bawiin ang lahat ng kinuha sa amin at linisin ang aming pangalan. Samantala, madalas naming mapanut sa mabalita ang walang hiyang pagpapanggap ni Juancho. Umiyak siya sa harap ng maraming tao, pinupunasan ang mga pekeng luha habang sinasabing tumakas daw ako kasama ng aking kalaguyo at tinangay namin ang malaking halaga ng salapi ng kumpanya. Pinalabas nilang namatay kami sa isang malagim na aksidente dahil sa aming pagmamadaling tumakas at nahulog kami sa bangin. Nakuha niya ang simpatya ang marami. Naging pambansang usapin ang aming buhay, habang ang pangalan ko ay niyurakan at kinutiang mga taong walang alam sa tunay na nangyari. Ngunit hindi kami nanatiling tahimik sa aming pinagtatahuan. Sa tulong ni Andres na lihim na nakikipag-ugnayan kay Mang Tomas at sa ilang tapat na tauhan ng aking yumaong ama, nakalikom kami ng matitibay na katibayan laban sa makampon ng kasamaan. Nakuha ni Andres ang mga nakatagong talaan ng mautang ni Juancho sa mga sugalan na naging dahilan ng pagkasimot ng kaban ng kumpanya. Nakuha rin niya ang mapalihim na palitan, nilangang mensahe ng kanyang kabit na si Maria na nagpapatunay ng kanilang plano laban sa akin. At ang pinakamahalaga sa lahat,
Nakuha namin ang ulat ng isang lihim na manggagamot na nagpapatunay na ang lason na natakpuan sa dugo ng aking ama ay tumutugma sa biniling lason ni Juancho bago siya mamatay. Handa na ang lahat. Hawak na namin ang mga baraha na tatapos sa kanyang kasamaan at magpapabagsak sa kanyang kaharian ng mga kasinungalingan. Ngayon ang araw ng pagbasa sa huling habilin at ang formal na paglipat ng lahat ng yaman ng aming pamilya sa pangalan ni Juancho, bilang naiwang asawa ng isang patay na tagapakmana. Ang buong mansyon na dati kong tahanan ay inayos upang maging lugar ng isang malaking pagtitipon. Nandun ang mamamahaya, makilalang tao sa lipunan, at ang mga huwat na nakikiramay na umaasang makikinabang sa bagong hari ng aming yaman. Naksuot ako ng isang mahaba at simpleng puting damit, malayo sa mga mamahaling kaswatan ko noon, ngunit sapat upang magbigay ng kagalang-galang na anyo. Itinaas ko ang aking buhok at naglagay ang pulang-kulay sa aking ngalabi upang takpan ang pamumutla. Hindi na ako ang mahinang Elena na umiyak sa gilid at naghihintay ang yakap mula sa isang asawang linta. Ako ngayon ay isang ina na handang pumatay para sa kaligtasan ng kanyang anak, at isang anak na handang maningil ng dugo para sa kanyang pinaslang na ama. Huminto ang aming inupahang sasakyan sa tapat ng malaking tarangkahan ng mansyon. Kasama ko si Andres na mas lalong nagpalakas ng kanyang pangangatawan. Hawak ang isang makapal na lalagyan ng makatibayan at dokumento na magbabaon sa kanila sa piitan. Binuksan ng bantay ang pinto dahil inakala nilang isa kami sa mapanauhing huli na sa pagtitipon. Habang naglalakad ako patungo sa malaking pintuan ng bulwagan, naririnig ko ang boses ni Juancho na nagbibigay ng kanyang talumpati sa harap ng lahat. Puno iyon ng kasinungalingan, pagpapanggap, at pilit na pagikbi. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng dumalo ngayong araw. Kahit na binigo ako at ninakawan ng aking asawang si Elena, patuloy kong itataguyod ang kumpanyang iniwan ng aking mahal na biyenan. Papatunayan ko na ako ay karapat-dapat at magsisimula ako ng bagong buhay kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Hinawakan ko ang malamig na hawakan ng malaking pinto. Huminga ako ng malalim. Pinakiramdaman ang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Oras na para matapos ang palabas na ito. Ano kaya ang magiging reaksyon ng lahat, lalo ng aking sakim na asawa at ng kanyang ina, kapag bumukas ang pinto at nakita nilang nagbalik mula sa mapatay ang babaeng akala nila ay nabulok na sa ilalim ng bangin. Itinulak ko ng buong lakas ang dalawang malalaking pinto ng bulwagan. Ang malakas na langit ni Eng makapal na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, pumutol sa bawat kasinungalingang lumalabas sa bibi ng aking asawa. Sabay-sabay na napalingon ang lahat ng panauhin patungo sa pintuan. Tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loop ng mansiyon. Ang mga nagbubulungang bibig ay biglang natikom. Ang mga matang puno ng awa kanina para kay Juancho ay napalitan ng gulat, takot, at pagkalito. Marami ang napasinghap, may magaginang, na napatakip sa kanilang mga bibig. Ngunit ang pinakamasarap panurin ay ang reaksyon ni Juancho at ng kanyang inang si Doña Carmela. Nabitawan ni Juancho ang basong may lamang alak na pambatisa na para sa kanyang tagumpay. Basagang salamin sa sahig, umago siyang pulang likido na tila dugo. Ang kanyang muha na kanina ay nakukunwaring malungkot ngayon ay kasing putla ang isang bangkay. Nanlaki ang kanyang mata, nanginginig ang kanyang labi na tila nakakita ng isang ligaw na kaluluwa mula sa kabilang buhay. Si Doña Carmela naman ay napahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib at muntik nang matumba sa kanyang inupuan. Hindi ako multo, Juancho, matigas at malinaw kong idineklara habang humahakbang ako papasok, nakataas ang noo at walang bakas ang anumang takot. Buhay na buhay ako. Naglakad ako sa gitna ng bulwagan, hinahawi ang dagat ng mataong hindi makapaniwala. Nakasunod sa aking likuran si Andres, bitbit ang makapal na lalagyan ng aming mga katibayan. Elena, paano? Imposible. Nanginginih na usal ni Juancho. Umaatras habang papalapit ako sa unahan. Bakit? Dahil siniguro mong mahuhulog kami sa malalim na bangin noong gabing iyon sa probinsya. Dahil ikaw mismo ang tumulak at bumangga sa aming sasakyan upang patahimikin ako habang buhay. Ang aking boses ay pumailan lang sa buong kabahayan, puno ang galit at hinagpis na matagal kong kinimkim. Nakagulo ang mga panauhin. Nag-umpisang kumuha ng ngalarawan ang mga mamahaya. Nakikislapan ang mga ilaw sa aming paligid. Huwag ninyong pakinggan ang babaeng iyan. Nasisiraan na siya ang bait. Tumakas siya kasama ang kanyang kalaguyo. Sigaw ni Doña Carmela. Pilit na bumabangon upang ipagtanggol ang kanyang anak, ngunit halata sa boses niya ang labis na takot. Ginong Hilario. Tawag ko sa pinakamatandang abogado ng aming pamilya na nakaupo sa unahan, malapit sa hapag. Nandito ako hindi upang makipagtalo sa masinungaling, kundi upang ipakita ang katotohanan na matagal nilang ibinaon. Lumapit si Andres at inilapak ang makapal na lalagyan sa ibabaw ng mesa.
Kinuha ni Ginoong Hilario ang mga papeles. Binuksan ko ang usapan para marinig ng lahat. Nariyan ang mga katibayan ng milyon-milyong utang ni Juancho sa iba't ibang sugalan na naging dahilan kung bakit niya ninanakaw ang pondo ng negosyo ng aking ama. Nariyan din ang mapalitan nila ang mensahe ang kanyang kabit na si Maria, na nagpapatunay ang matagal na nilang ugnayan at ang plano nilang patayin ako at ang aking dinadalang anak upang makuha ang lahat ng yaman. Umalingaw-ngaw ang mabulungan. Nakita ko si Maria sa isang sulok. Nakasuot ng itim na damit at pilit na nagtadago sa likod ng matao. Nang marinig niya ang kanyang panggalan, mabilis siyang naglakad palabas ngunit pinigilan siya ang mga gwardiya ang mansyon na tapat kay Mang Tomas. Ngunit hindi iyan ang pinakamalaking kasalanan ninyo, Juancho, patuloy ko. At naramdaman ko ang pangingilit ng aking mga luha, hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa labis na pangungulila sa aking ama. Basahin ninyo ang huling ulat ng manggagamot, Ginoong Hilario. Inayos ang matandang abogado ang kanyang salamin at binasa ng malakas ang ulat. Ayon sa lihim na pagsusuri, ang sanhingang pagkamatay ni Don Alejandro ay hindi simpleng atake sa puso, kundi isang unti-unting pagkalason gamit ang isang matapang na kemikal. Ang kemikal na ito ay tumutugma sa binili ni Juancho ilang buwan bago mamatay ang Don. Sumabog ang galit ng mataong naroon, lalo na ang mamatagal ng kasosyo nga aking ama. Si Juancho ay tila asong naipit sa sulok. Wala na siyang mapagtaguan. Nawala ang kanyang maskarangang kabaitan at lumabas ang tunay niyang anyo. Sinungaling, magawa-gawa lang ang maiyan. Sigaw niya. Sa sobrang galit at kawalan ng pag-asa, dumampot siya ng isang matalim na kutsilyo mula sa hapagkainan at mabilis na sumugot patungo sa akin. Papatayin kita, Elena. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang mabilis na sipamula kay Andres ang nagpatalsik sa kutsilyo mula sa kanyang kamay. Kasabay nito, bumukas muli ang malaking pinto at pumasok ang maalagad ng batas na kanina pa pinakiusapan ni Andres na maghintay sa labas ng tarangkahan. Agat na dinaluhong ng mapulisya si Juancho, inilupsop sa sahig at pinusasan ang kanyang mga kamay. Nagsisigaw siya, nakmumura, at pilit na kumakawala ngunit wala na siyang magagawa. Pinuntahan din ng alagad ng batas si Doña Carmela na ngayon ay humahagulgol, nakaluhot sa sahig, at nagmamakawang huwag siyang ikulong dahil matanda na raw siya at sakitin. Hinuli rin nila si Maria dahil sa pakikipagsapwatan sa pagplano ng pagpatay. Tinitigan ko si Juancho habang kinakalatkat siya palabas ng mansyon. Wala akong naramdamang awa. Ang luha na tumulo sa aking mga mata ay para sa aking ama na nabigyan ng ang katarungan. At para sa aking sarili na nakalaya na sa isang mahabang bangungot. Lumipas ang isang taon. Ang araw sa Maynila ay mainit ngunit banayat. Ang simoy ng hangin sa hardin ng aming mansyon ay nakdadala ng amoy ng namumukatkat na sampagwita. Nakaupo ako sa isang upuang yantok sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Si Juancho at ang kanyang ina ay nahatulan ng panghabambuhay na pagkakakulong. Wala silang natanggap na kahit isang kusing mula sa aming pamilya. Ang naiwan na lamang sa kanila ay ang kanilang kasakiman at ang malamig na rehas ng bilangguan. Bumalik si Mang Tomas sa pagiging pinuno ng aming nabantay, habang si Andres ay pinag-aral ko sa isang mataas na paaralan para sa pamamahalang negosyo. Siya na ngayon ang aking pinagkakatiwalaang katuwang sa pagpapatakbo ng ganaywan ng aking ama. Tumingin ako sa damuhan kung saan naglalaro ang isang malusok na batang babae, si Aurora. Ang kanyang halahak ay tila musika na nagpapawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Tumakbo siya papalapit sa akin at iniabot ang isang maliit na bulaklak. Salamat, anak ko, nakangiti kong sabi habang niyayakap ko ang kanyang mainit at maliit na katawan. Nakamit ko na ang katarungan, at nailigtas ko ang aking yaman at ang aking buhay. Ngunit sa tuwing titingnan ko ang kalangitan sa gabi at maalala ang mga sugat ng pagtataksil ng taong minsan kong minahal ng buong puso, hindi ko maiwasang magtanong sa hangin. Maari nga bang hilumin ng panahon at ng bagong liwanag ang mapaklat na iniwan ng isang malagim na kahapon? O habang buhay na itong mananatiling nakaukit sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao?